this is Fiercy Jewel in Isla mode. So, as you can see from the background, coconut trees and the sounds, wave ng ocean. Bakit nga ba ako lumipat or nag-move sa El Nido, Palawan? So, keep on watching if you want to know more about my work life. So, just a bit of a background. I graduated last June 2022 in UST, of course, Tourism Management. Nakita nyo naman on my social media sa TikTok how I share tips for tourism students and everything like that. So, ako talagang plan in my head is to become a flight attendant. To share a very personal side ko kung bakit nasa isla tayo ngayon and hindi tayo nasa aeroplano or wala tayo sa aircraft is because I applied for 4 airlines but sadly hindi ako natanggap sa 4 airlines na yun. I tried. For 7 months, almost, ako ay unemployed. Naging life ko noon is mas nakapag-focus ako sa family, mas nakapag-focus ako sa other passion ko which is yung content creation. Hindi naman ako naging tambay talaga kasi kumikita ako with social media that time. Right now, kung ano yung life na meron ako, gusto ko lang i-share sa inyo. Part of something na minanifest ko or nai-imagine ko nga nun before is nakabikini ako, tas nakamotor ako. So, well, hindi ko pa natatry na nakabikini ako, nakamotor, pero natuto ako magmotor dito. Pero mamaya na yung storyang yon. Anyway, so I just want to share why did I move here in El Nido, Palawan. I'm a sales and marketing officer in Ancla Beach Club and Boutique Resort sa El Nido, Palawan, which is in Nacpan Beach. Siyang luxury resort dito sa Palawan. Kung tatanungin nyo, meron ba akong kilala? Meron ba akong backer? Wala po. I just searched this sa LinkedIn and meron lang siguro talaga mga bagay na talagang para sa'yo. Yun yung masasabi ko with this kind of work. Hindi ba ako natakot na lumipat ng ibang probinsya or lumipat ng sobrang laking lugar? Wala akong kakilala. It's one of the biggest risks na tinake ko besides being part of the social media world. Sobrang happy ako sa risk na tinake ko kasi I am very passionate with social media, content creation, graphic designing. So, hindi yun alam ng lahat, pero mahilig ako sa pag-edit, videos, mga ganito, pag-edit. So, ayun, yun yung naisip ko na backup for my work. So, yun, nag-search na ako ng sales and marketing, tapos resort, tapos nagkataon na naghahanap sila. Hindi naman ako masyadong naging stranger dito sa El Nido, which is something na sobrang happy ako. Yung mga Palaweños, yung type of culture and type of people na katulad nila is sobra talagang hospitable, sobrang welcoming nila. Hindi ko na feel na taga malayo ako or taga iba akong lugar na parang territorial sila or something. Sobrang friendly nila sa akin kaya hindi din ako nahirapang mag-adjust sa isla life. Siguro yung mga parts lang na nahirapan ako dito is 1 hour bago ka makapag-grocery or sobrang layo nung kailangan mong lakarin para lang makapunta sa tindahan. So, yun sa resources. Pag nakatira ka sa may isla or beach, mahirap talaga na hindi ka bumili ng mga bulk na grocery. So, ayun yung isa sa mga recommend ko if you want to try the isla or the beach life. Actually kasi, from Nacpan Beach to El Nido Town, it takes an hour. Tapos 30 minutes away siya from the airport. Medyo malayo siya, especially yung transportation lang namin is either motor or van. So, yun yung mga types na parang dito lang talaga kami mostly, lalo na kapag super ulan. Nagkataon lang this time, kasi this is July ngayon, super rainy dito and ang taas talaga ng waves. Hindi ka talaga makakalabas kasi delikado, baka ma-landslide or yung road kasi papunta dito is super muddy. So, insert ko na lang yung clip para makita nyo kung gaano ba kahirap talaga yung daan dito. So, yun lang naman yung medyo nahirapan ako mag-adjust. Groceries, like, kapag piatos na green lang talaga. Kapag pansit kanto na kalamansi, yun lang talaga. So, limited yung options. So, that is almost 5 months ako talaga na nasa island lang. Kasi nga, medyo mahal yung flights. And, kapag direct flights kasi from Manila to El Nido and back and forth, mas mahal siya via Air Swift, pero 1 hour lang. Then, mas mura siya kapag galing Puerto, which is 6 hours na van transfer. So, as a mahiluhin person, sinusulit ko talaga yung mga leave ko. Like, hinahabaan ko talaga siya para sulit sa flight, sa bayad ng flight,
And then, yun nga, nakakapagod din kasi talaga yung 6 hours na van transfer. With my job na sales and marketing officer, so it's an 8 to 5 job, so office work siya. But ang kaibahan is sobrang lawak ng scope na hawak ko. Kasi I'm the only marketing sa resort. Ganun kasi kapag sa resort, you have to be like jack of all trades. Kailangan mo i-maximize kung ano yung may capabilities or potential na meron ka. Kasi konti lang yung employee sa isang company. So talagang tulong-tulong lang talaga kami doon. Ang ginagawa ko is content creation, photography, videography, video editor, events management, pag-asikaso ng mga VIP or influencer guests, kasi madami yan. Recently, we had this project, which is yung Travel Expo. So, I planned, organized, and I was also the host. Ako yung naging assigned doon. We also have proposals, may private dinner, so isa din kami dyan sa mga nag-organize. Bukod lang sa work, so I'm very grateful with my work kasi nag-enjoy ako. Hindi siya boring sa akin kumpara kasi nga 'di ba office work 8 to 5 normally mga cubicle lang talaga siya kapag corporate life. Yung kaibahan naman dito sa Isla Life is nakakalabas kami tapos ayun after ng work labas ka, jogging, swimming, volleyball with your workmates or yun talaga yung sobrang nasabak ako na bongga. So umiinom din naman ako nung college, na-train naman na ako noon sa Manila. Pero grabe talaga yung Isla Life kapag inuman talaga. May time na 3 days straight akong umiinom. And this is not just for leisure or yung parang gusto ko lang na mag-inom. This is also related with work. Kasi nag-organize ako before ng rave or summer party. Then kailangan namin magbenta ng ticket. So ang ginawa namin is nag-bar hopping kami tapos dun kami nagbenta ng ticket. So 3 days straight hanggang yung mismong party talagang inuman. So, pero besides doon, may bonfire, gumagala din kami sa town. At isa pa sa mga pinaka-favorite ko talaga na experience dito is yung tours or yung island hopping. So, meron kaming recently na VIP guest and ako yung sumama as their tour photographer. So, ang saya nun kasi nakatatlo na akong types ng tours na na-experience. So, yung first is yung speedboat. So, this is care of the company. So, ginrupo kami based sa mga hindi magkaka-close para mas maging close. And then, yung second is yung regular bangka, which is kasama ko naman yung friend ko na galing Australia. So, umuwi siya, binisita niya ako dito at nagbakasyon siya sa El Nido, Palawan. And then, yung third, which is yung pinaka-recent, which is a cruise boat. Siguro yun yung pinaka-na-enjoy ko. Kahit na siya ay work-related and nag-work ako that time, super na-enjoy ko siya kasi ang laki ng boat. Tapos sinundo kami from Nakpan Beach. So, just a reference a while ago, diba nabanggit ko na 1 hour away siya from El Nido Town. Pero pag by sea, it is 1 hour and 30 minutes. So, 1 hour and 30 minutes as in, naikot namin yung Nakpan, then Leo, tapos town na trip, tapos tsaka pa yung sa mismong island. So, para kaming nagka-doble na tour. Tapos, ang ganda-ganda pa nung place. Kasi, napaka-scenic, tapos alam mo na nag-e-enjoy yung mga guests. Yun yung sobrang fulfilling sa pag-work sa isang island. Kasi, kumpara sa regular na hotel, sa corporate or sa Manila, or sa city, doon kasi parang tuloy-tuloy lang yung mga tao ganyan. Dito kasi parang kailangan mo talaga i-assist yung mga tourist. And mostly sa kanila, first time, yung iba naman nag-e-expect ng mga bago kasi nga repeat guest sila. So, dun ko super na-enjoy kasi kailangan talaga hands-on ka kapag sa isla ka nagtatrabaho. Kasi iba-iba talaga yung nangyayari everyday. As in, case-to-case basis talaga siya. Palagi kang may new learnings kasi hindi pare-parehas yung mga guests na mga ma-encounter mo. Merong simple lang pasayahin, simple lang ma-please. Meron din namang ginawa mo na lahat, pero madami pa rin silang room for improvement. Never expected my life to be like this. Parang half-half pa ako if I am going to pursue the business side ng tourism or I am going to try the service industry, which is yung cabin crew nga or crew. So, wala pa ako talagang future plans. I am very much enjoying my island life here, my work here.
the people, the food, the activities, the life after work. Sobrang spontaneous nga nito eh. Hindi ko... Ang cute ni guard! So, ito, asa mabilis ma-distract. Ito yung island doggy namin. So, yung biggest na natutunan ko dito is hindi man natupad yung plano mo or hindi man natuloy yung plano mo, meron talagang meron talagang para sa'yo na answered prayer or meron talagang ginawa na plano si Lord para sa life mo. Ayun, nakakalungkot din at some point kasi nung latest kong uwi nga, recent kong uwi, July 3 hanggang July 13 pabalik na ako dito. Nalungkot ako kasi yung nakaschedule na yung date ko with my friends, tapos as in 1 hour, 2 hours, tapos parang yung higpit ng yakap talaga nila sa akin, sobrang higpit talaga kasi alam nila na hindi nila ako makikita basta-basta, hindi yung parang Jewel tara ganito. Yun yung mga namimiss ko lang siguro na moments, and siguro yun yung mga ibang pagkain kasi guys, McDo lang yung meron dito na commercial. Pero masasarap yung pagkain, kaya lang sobrang mahal. As in, yung mga pagkain, 500, 250, pero yung 500 na yun, kunwari pizza, isang box ng pizza. Ang gagawin ko, lunch ko siya at saka dinner. 3 slices sa lunch, 3 slices sa dinner. So, sulit naman siya. Kung tatanungin nyo guys, where do I live here? Naka-apartment ba ako? Or, ano ba? Saan ba ako nakatira? Merong staff house na provided. So, ganun kapag nag-work ka sa isla, merong staff house na provided. And yes, kasama dun yung kuryente, yung internet, yung tubig, and yung full board meals, which is breakfast, lunch, and dinner. So, meron pa po bang ginagastos si Jewel? Opo, sa luho niya. Charot. That is 6 months, almost 6 months of my island life. So, I wanted to share that with you guys, and I want to share more of it soon. So, as a closing lang, I wanted to experience the whole island life muna or isla, pagiging isla girl bago ko siya i-vlog. So, kaya ngayong 6 months ko lang siya inano kasi parang hirap na, hi guys, this is my life. Pero, hindi ko pa alam yung pasikot-sikot, hindi ko pa alam yung nangyayari, ano nga ba talaga yung life ko dito. So, I wanted to figure that one first before vlogging and sharing it to the world. Wow, the universe rather. Tapos sa mga lessons din na natutunan ko dito is to embrace who I am. And nakakatawa kasi sabi ng mga kawork ko, bagay daw sa akin yung brown hair. It fits my brown eyes. So yun, na-appreciate ko lang talaga yung mga bagay-bagay na hindi ko na-appreciate before. Kasi I do not like my curls before. Laging straight hair lang. Pero ngayon, pinaninindigan ko na siya. And I try to maintain it as much as possible. So, that is it. And I hope to share more of my life soon here in the island. So, siguro a day in my life, a day during day off, or me and my workmates, kung ano ba yung mga ganap namin palagi. Kasi, ang nangyayari lang mga puro compilation lang ng mga TikTok videos. Hindi talaga ako nakapag-focus minsan. Kasi, ayun nga, busy sa work. Minsan kasi nag-OT din ako. Hindi minsan palagi. This is Fiercely Jewel in Isla Mode. I hope you guys stay tuned for more Isla videos. And I'm gonna think, ano ba? Para kasi, di ba sales and marketing si Emily in Paris? So, Jewel in Palawan ba tayo? Yun ba? That's the series ba? Comment down below kung okay ba yung ganong... Kasi lumipat din si Emily, di ba? Sa mga Emily in Paris, sa mga nanonood ng Emily in Paris dyan, alam niya ibig sabihin ko, lumipat din si Emily from Chicago to Paris. So, lumipat din si Jewel from Batangas to Palawan. So, ano ba? Ano ba to? Gagawin ba natin na Jewel in Palawan? Diba? Kasi marketing din. So, yeah. That is it! Bye kay guard! Ewan ko ba kung ba't guard? Pero, yun. Bye guys!